kasong tatalakayin natin ngayon ay magbabalik sa atin noong 1993 kung saan isang trahedya ang yumanig sa buong Pilipinas matapos matagpuang wala ng buhay ang dalawang estudyante mula sa University of the Philippines, Los Baños. Noong gabi ng ika-28 ng Hunyo 1993, dalawang estudyante mula sa University of the Philippines, Los Baños na sina Eileen Sarmenta at Alan Gomez ay naglalaan ng oras upang magpahinga matapos ang kanilang klase sa isang cafe malapit sa campus. Si Sarmenta, na 21 taong gulang at kumukuha ng kursong agrikultura, ay naghahanda na para sa kanyang nalalapit na pagtatapos, habang si Gomez na mas bata sa kanya ng 2 taon ay isang malapit niyang kaibigan na madalas niyang makasama sa paglalaro ng chess, baraha at pagbabahagi ng mga kwento tungkol sa buhay estudyante. Habang papalalim ang gabi, nagpasya ang dalawa na bumalik sa kanilang mga dormitoryo. Si Gomez ang nagmamaneho ng kanyang puting pick-up truck at si Sarmenta ay nakaupo sa passenger seat. Ngunit sa sandaling binuksan nila ang pinto ng sasakyan, biglang dumating ang isang ambulansya at 7 lalaki ang mabilis na lumapit sa kanila. Sa loob lamang ng ilang segundo, 2 lalaki ang pumigil kay Gomez habang ang 2 pa ay humawak kay Sarmenta. Wala silang pagkakataong makalaban at pareho silang isinakay sa likod ng pick-up truck at agad na pinaandar ng mga salarin ang sasakyan kasunod ng ambulansya palayo sa shopping center. Ang lugar na karaniwang matao at itinuturing na ligtas ay biglang naging pinangyarihan ng isang lantaran at planadong pagdukot na walang nakuhang kahit anong footage mula sa security cameras. Ang tanging palatandaan na may masamang nangyari ay marahil ang pitakang nahulog mula kay Gomez habang siya ay nagpupumiglas, habang ang kanilang mga bibig ay tinakpan at ang kanilang mga kamay ay itinali sa likuran na nag-iwan sa kanila sa tahimik na takot. Mula sa payapang buhay sa campus, bigla silang napunta sa isang sitwasyong hindi nila inaasahan. Sa kalaunan, lumabas na ang pagdukot na ito ay bahagi ng isang maingat na planong isinagawa at ang layunin ay hindi isang karaniwang krimen, kundi ang iharap ang biktima bilang isang regalo sa isang mayor. Bago pa man dumating sa shopping center, hinanap na ng mga salarin si Sarmenta sa loob ng paaralan at nang hindi nila ito matagpuan, lumipat sila sa shopping center, isang kilalang puntahan ng mga estudyante kung saan nila tuluyang natukoy ang kanilang target. Samantala, walang kaalam-alam sina Sarmenta at Gomez na haharap sila sa isa sa pinakamadilim na yugto ng kanilang buhay. Matapos ang halos kalahating oras na biyahe na puno ng takot at pangamba, tuluyang huminto ang sasakyan. Binuksan ang likod ng truck at marahas na hinila palabas si Sarmenta na bahagyang nasilaw habang nasasanay ang kanyang mga mata sa liwanag matapos ang mahabang oras sa dilim. Sa kanyang harapan ay isang malaking bakal na gate na tila nagsisilbing pasukan sa isang malawak at liblib na pribadong lupain. Mula sa loob nito, lumabas ang isang lalaki na kapansin-pansin ang presensya, kabaligtaran ng 7 dumukot sa kanila. Ang lalaking ito ay may otoridad sa kilos at pananamit. Siya ay nakasuot ng malinis na puting tennis shirt na tila sumisimbolo sa kanyang estado at impluwensya, at siya si Antonio Sanchez, ang may-ari ng nasabing lugar. Ang ranch na ito ang nagsilbing parehong kanlungan niya mula sa politika at sa kalaunan, ang lugar kung saan magtatapos ang buhay ng 2 inosenteng estudyante. Ipinanganak si Antonio Sanchez noong ika-10 ng Mayo taong 1946 at nagsimula ang kanyang karera sa politika bilang vice-alkalde mula 1972 hanggang 1980. Noong 1986, itinalaga siyang mayor, ngunit pansamantalang naputol ang kanyang termino
dahil sa restructuring ng gobyerno sa ilalim ni Corazon Aquino. Gayunpaman, muling bumalik ang kanyang kapangyarihan noong 2 ng Pebrero 1988. Bukod sa kanyang posisyon, kilala rin siya sa kanyang kakaibang personalidad at labis na pag-aalaga sa kanyang itsura, kabilang ang paggamit ng cosmetic procedures at pag-aayos ng buhok. Madalas mapuna ang kanyang hairstyle na inihahambing sa isang mop, ngunit tila hindi ito nakaapekto sa kanyang impluwensya. May mga usap-usapan din na mayroon siyang sariling armadong grupo at koneksyon sa iligal na sugal kung saan umano siya ay nagkamal ng malaking yaman. Sa kabila nito, lantaran din ang kanyang personal na pamumuhay. Sa isang panayam sa telebisyon, inamin niyang marami siyang karelasyon kahit naroon ang kanyang asawa at madalas din siyang nagpapakita ng debosyon kay Birheng Maria at dumadalo sa mga charity events. Noong tag-init ng 1993, isang simpleng panayam ang naging simula ng trahedya nang interbyuhin ni Sarmenta si Sanchez bilang reporter ng bagong tatag na pahayagan ng paaralan. Sa panahon na iyon, napukaw ang atensyon ni Sanchez sa kabataan at itsura ni Sarmenta at doon nagsimulang mabuo ang isang madilim na intensyon. Sa gabing iyon ng pagdukot, nang iharap si Sarmenta sa kanya, makikita ang kakaibang kasiyahan sa kanyang mukha. Saglit niyang sinulyapan si Gomez at malamig na tinanong kung sino ito at ipinaliwanag ng isa sa mga kasama na isinama lamang ito upang maiwasan ang problema. Bahagya lamang tumango si Sanchez at walang pag-aalinlangan na hinila si Sarmenta papasok sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Sa mga sumunod na oras, ang loob ng ranch ay naging lugar ng matinding pagdurusa. Habang si Sarmenta ay nakaranas ng matinding karahasan mula kay Sanchez, si Gomez naman ay dinala sa isang hiwalay na lugar kung saan naroon ang ibang mga salarin. Habang sila ay nagpapahinga at nanonood ng telebisyon, ang ilan sa kanila ay nagsimulang saktan si Gomez na para sa kanila ay isa lamang saksi na kailangang patahimikin. Sa gitna ng matinding takot at sakit, napilitan si Gomez na magkubli sa sahig habang sinusubukang protektahan ang sarili. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang patuloy na pananakit at kalaunan nang wala na siyang kakayahang gumalaw, saka lamang tumigil ang mga salarin at nagpatuloy sa kanilang ginagawa na tila walang nangyari. Bandang 1:00 ng madaling araw noong 29 ng Hunyo, tuluyang natapos ni Antonio Sanchez ang kanyang marahas na ginawa. Si Eileen Sarmenta nabalot ng luha ang kanyang mukha, nakagapos ang mga kamay, magulo ang buhok at halos wala ng maayos na suot ay hindi mapigilan ang pag-iyak. Habang si Sanchez ay nananatiling nakasuot lamang ng kanyang puting tennis shirt at tila walang anumang pag-aalinlangan. Pagkatapos nito, pinasalamatan pa niya ang mga dumukot dahil sa regalong dinala sa kanya at malamig na sinabi na tapos na siya rito at maaari na nilang gawin ang nais nila. Nang tanungin kung ano ang gagawin kay Alan Gomez, nangako ang mga ito na titiyaking hindi na ito makakapagsalita. Ilang sandali matapos iyon, muling isinakay ang 2 estudyante sa pickup truck ni Gomez at sunod-sunod na umalis ang mga ambulansya at ang sasakyan mula sa ranch. Habang nasa biyahe, napansin mula sa ambulansya na tila umaalog ang truck sa unahan na maaaring dulot ng muling pagmulat ni Gomez at ng kanilang pagtatangkang makalaya o kaya na may ang pwersahang pagpigil sa kanila ng mga salarin hanggang sa biglang umalingaw-ngaw ang isang putok at huminto ang sasakyan. Maya-maya, kinaladkad palabas si Gomez at iniwan sa gilid ng kalsada at upang masiguro ang kanyang kalagayan, muling nagpaputok ang isa sa mga salarin bago sila nagpatuloy sa kanilang biyahe.
Nasaksihan ni Sarmenta ang lahat ng ito at sa gitna ng matinding takot at pagkabigla, napagtanto niyang siya na lamang ang natitira at wala nang ibang makakatulong pa sa kanya. Kalaunan, huminto ang mga sasakyan sa isang tubuhan at doon ay ipinagpatuloy ng mga salarin ang kanilang marahas na gawain. Habang siya ay pinipigilan at hindi makagalaw, paulit-ulit siyang umiiyak at nakikiusap ngunit tila walang nakikinig. Matapos ang lahat, napansin ni Sarmenta na may inilabas na baril ang isa sa mga lalaki at doon niya naramdaman ang nalalapit na panganib. Sa kabila ng kanyang kalagayan, pilit siyang lumuhod at nakiusap. Sinasabing sapat na ang lahat ng nangyari at humihiling na iligtas ang kanyang buhay. Ngunit nanatiling walang emosyon ang lalaki at agad siyang pinatahimik. Ilang sandali pa, isang putok ang muling umalingaw-ngaw at iniwan siya sa loob ng sasakyan na tila isang bagay na wala ng halaga. Hindi na rin nag-abala ang mga salarin na itago ang kanilang mga bakas at habang sila ay pabalik sa ambulansya, pinag-usapan pa nila ang kanilang ginawa na parabang ito ay isang pangkaraniwang pangyayari. Bandang 6:30 ng umaga ng parehong araw, isang operasyon ang isinagawa ng mga pulis sa pangunguna ng isang deputy police chief at 4 pang opisyal na sina Aurelio, Luis, Vicencio at Zoilo upang maghanap ng isang hinihinalang drug dealer. Dahil wala silang malinaw na lead, naglibot lamang sila sa iba't ibang lugar hanggang sa makarating sa isang liblib na kalsada kung saan napansin nila ang isang tao na nakahandusay sa damuhan. Sa masusing pagtingin, natukoy nila na ito ay ang katawan ni Alan Gomez na nagtamo ng 2 tama, isa sa ulo at sa likod na nagpapakita ng matinding karahasan. Halos kasabay nito, may isa pang pulis na nagulat ng pagkakatagpo sa katawan ni Eileen Sarmenta sa loob ng isang pickup truck sa malapit. Kaya agad nilang tinungo ang tubuhan at dinala ang sasakyan pabalik sa himpilan para sa investigasyon. Sa sandaling makumpirma ang pagkakakilanlan ng mga biktima, agad na ipinaalam ng mga otoridad sa kanilang pamilya at mga kaibigan ang nangyari. Sa katunayan, may mga naunang senyales na ng pag-aalala noong gabi bago ang insidente dahil ang roommate ni Sarmenta ay agad nang nag-report sa dormitory manager nang hindi ito makabalik. Isang bagay na hindi karaniwan sa kanyang kilos. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Eileen Sarmenta ay isang maayos, mahinahon at responsableng estudyante. Kaya ang hindi niya pag-uwi ng gabing iyon nang walang paalam ay lubhang kakaiba. Kalaunan, ang abiso mula sa pulisya ang tuluyang nagpatunay sa pangamba ng kanyang roommate na may nangyaring hindi inaasahan. Nang matagpuan ang kanyang katawan, malinaw na may matinding karahasang naganap. Ang kanyang damit ay hindi na maayos ang pagkakasuot. Wala siyang pantalon at suot pa rin niya ang kanyang puting sapatos habang ang kanyang bibig ay may nakasiksik na tela at may mga bakas ng pananakit sa kanyang katawan. Sa isinagawang investigasyon, napag-alaman na si Alan Gomez ay tinamaan ng baril mula sa humigit kumulang 1 hanggang 2 talampakang distansya. Samantalang si Sarmenta naman ay tinamaan mula sa napakalapit na distansya sa mukha. Ayon sa pagsusuri ng forensic doctor, kahit ilang oras nang wala sa buhay si Sarmenta, may indikasyon pa rin na nagpapakita ng matinding pang-aabuso bago ang kanyang pagkamatay. Dahil sa bigat at kalagayan ng kaso, agad itong nakatawag pansin sa National Bureau of Investigation na nagpadala ng mga tauhan sa Kalawaan upang pabilisin ang investigasyon. Batay sa pagkakaiba ng pinsalang natamo ng 2 biktima, naniniwalang isang police chief na si Sarmenta ang pangunahing target at si Gomez ay nadamay lamang dahil sila ay magkasama. Gayunpaman, may ibang pananaw ang deputy chief na si George na naglatag ng alternatibong teorya na si Gomez umano ang may kagagawan ng krimen.
Ayon sa kanya, may nararamdaman si Gomez kay Sarmenta ngunit hindi ito nasuklian at dahil dito ay nagkaroon siya ng sama ng loob. Dagdag pa niya, ilang araw bago ang insidente, nagkaroon umano ng alitan si Gomez sa isang lalaking nagngangalang Kit na naging dahilan upang ilabas niya ang kanyang galit kay Sarmenta. Ipinagpalagay ni George na noong ika-28 ng Hunyo, nag-aya si Gomez na magkaayos sila at inimbitahan si Sarmenta na magkape at matapos nito ay inalok na ihatid siya sa dormitoryo. Sa halip, dinala umano niya ito sa isang liblib na lugar sa tubuhan kung saan naganap ang krimen bago tuluyang tinapos ang lahat at kalaunan ay siya rin ang nasawi. Gayunpaman, maraming hindi tugma sa teoryang ito. Halimbawa, hindi maipaliwanag kung saan nanggaling ang iba't ibang ebidensyang natagpuan sa katawan ni Sarmenta, gayon din ang mga pisikal na pinsala ni Gomez na hindi akma sa naturang salaysay. Bukod dito, walang natagpuang anumang sandata sa lugar kung saan natagpuan si Gomez, kaya naging palaisipan kung paano ito nawala. Noong ika-29 ng Hunyo, malapit sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Gomez, may isang residente ang nakakita ng isang basyong bala at agad itong ibinigay sa pulisya. Kinabukasan, nag-ulat si Officer Aurelio, isa sa mga nakadiskubre ng katawan ng isang mahalagang detalye. Matapos dalhin ang katawan ni Gomez mula sa himpilan patungo sa City Hall, napansin niya ang isang taong nakasuot ng uniforme ng bilanggo na naghuhugas ng Toyota pickup truck. Ayon sa salaysay ng bilanggo, inutusan lamang umano siya ng kanyang mga nakakataas na linisin ang sasakyan, ngunit hindi niya tinukoy kung sino ang nagbigay ng utos. Kasabay nito, nagbigay rin si Officer Aurelio ng isang pares ng puting shorts kay Police Chief Carno na ayon sa kanya ay natagpuan ng driver ng mayor sa isang highway na malayo sa tubuhan at pinaniniwala ang pag-aari ni Eileen Sarmenta. Ngunit hindi nagtagal, bigla na lamang nawala si Aurelio. Noong 1993, hindi pa ginagamit sa Pilipinas ang DNA testing sa mga investigasyon ng pagpatay, kaya hindi matukoy kung kanino nagmula ang ebidensyang natagpuan sa katawan ni Sarmenta. Gayunpaman, sa pagsusuri ng trajectory ng bala mula sa na-recover na basyong bala, napag-alaman na ito ay mula sa isang Colt 45 na karaniwang ginagamit ng pulisya at nakarehistro sa pangalan ni Officer Luis. Dagdag pa rito, ang mga metal fragments na nakuha sa mukha ni Sarmenta ay tumugma sa marka ng nasabing bala na nagpatibay sa konklusyon na ang baril na iyon ang ginamit sa krimen. Si Luis ay kabilang sa mga opisyal na sumama sa operasyon kasama ang Deputy Chief at siya rin ang isa sa mga unang nakadiskubre sa katawan ni Alan Gomez, kaya't lalo pang tumindi ang hinala laban sa kanya, lalo na't hindi na niya kinuha ang kanyang baril matapos itong isumite sa himpilan. Ilang araw matapos ang insidente, si Luis at ang kanyang kapatid na si Ruelio kasama si Antonio Sanchez ay kusang nagtungo sa himpilan upang sumuko. Inamin ng magkapatid ang kanilang pagkakasangkot sa pagpatay sa 2 estudyante, ngunit iginiit nila na ito ay ginawa lamang sa utos ng ibang tao. Dahil dito, muling lumutang ang tanong kung sino ang tunay na nag-utos ng krimen. Ayon sa naunang teorya ni Deputy Chief George, si Kit na umunoy nakaalitan ni Gomez ang nasa likod ng lahat. Gayunpaman, nang imbestigahan ng pulisya si Kit, lumabas na nagkaayos na sila ni Gomez matapos ang kanilang alitan at pinatunayan din ng kanilang mga kaklase na wala nang naganap na hidwaan pagkatapos nito. Dahil dito, hindi pinaniwalaan ng National Bureau of Investigation at ni Chief Carno ang pahayag ng magkapatid. Para sa kanila, kahit may alitan man, hindi sapat iyon upang humantong sa ganitong uri ng krimen.
Sa pagpapatuloy ng investigasyon, ipinag-utos ni Carno ang mas mahigpit na pagtatanong sa mga sangkot at hindi nagtagal ay lumitaw ang pangalan ni Antonio Sanchez bilang may koneksyon sa kaso. Sa mas malalim na pagsusuri, napansin ang ilang kahina-hinalang detalye. Ang kanyang pribadong ranch ay malapit sa lugar kung saan natagpuan ang mga katawan. Ang kanyang driver ang nakakita ng shorts ni Sarmenta sa highway at siya rin ang sumama sa mga sospek nang sumuko ang mga ito. Lahat ng ito ay tila magkakaugnay at hindi basta nagkataon lamang. Dagdag pa rito, natuklasan ng mga investigador na dati nang nakausap ni Sanchez si Sarmenta sa isang panayam para sa pahayagan ng paaralan. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang kinaroroonan noong ika-28 ng Hunyo, nagbigay siya ng magkakaibang sagot. Una ay hindi niya maalala at kalaunan ay sinabi niyang naghatid siya ng anak sa paaralan. Pumunta sa bahay ng kanyang karelasyon, kumain at nagtungo sa simbahan bago bumalik roon. Nang tanungin kung sino ang kanyang pinaghihinalaan, agad niyang itinuro si Kit, ang parehong pangalan na lumitaw sa pahayag ng mga pulis na lalong nagdulot ng pagdududa sa kanyang mga sagot. Pagsapit ng ika-10 ng Agosto, natagpuan si Aurelio sa isang pamilihan sa Manila at agad na inaresto ng mga ahente ng NBI. Sumunod naman na ipinatawag sina Deputy Chief George at iba pang opisyal na sina Venancio at Zoilo. Dahil sa takot sa posibleng mangyari sa kanila, naunang umamin si Aurelio, kasunod ni Venancio at noong ika-13 ng Agosto ay inaresto rin si Antonio Sanchez. Ayon sa kanilang pahayag, noong ika-28 ng Hunyo ay inutusan silang tulungan si Sanchez na kunin ang regalo na kanyang hinihingi. Gumamit sila ng ambulansya at pinuntahan ang iba pang kasamahan at sa kanilang biyahe ay ilang beses silang huminto hanggang sa tuluyang isiniwalat ni Luis ang tunay na layunin ng kanilang ginagawa. Ipinahayag pa umano niya na ang kanilang dadalhing regalo ay isang babae na maganda na kalaunan ay si Sarmenta. At mula rito ay naganap ang mga pangyayaring naitala sa investigasyon. Ayon din sa kanilang testimonya, hindi umano direktang nakibahagi sina Aurelio at Venancio sa pananakit kay Gomez at sa ginawa kay Sarmenta. Ngunit ang pahayag na ito ay hindi ganap na napatunayan ng ibang ebidensya. Dagdag pa ni Aurelio, matapos ang insidente at nang malaman ni Sanchez na may mga investigador nang tumututok sa kaso, nagalit ito at sinisi ang kanyang mga kasama sa pagiging pabaya, ngunit kalaunan, sinabi rin umano nito na kayang ayusin ang lahat sa pamamagitan ng pera at pinayuhan silang huwag nang mag-alala. Noong ika-30 ng Hunyo, matapos makarinig si Antonio Sanchez mula sa kanyang mga kasamahan na may mga residente umanong nakakita ng kahina-hinalang ambulansya malapit sa lugar kung saan natagpuan ang mga katawan, binigyan niya si Aurelio ng halagang 2,000 pesos at inutusan itong magtago muna. Dahil dito, lalong naging malinaw na ang tinatawag na operasyon laban sa isang drug dealer ay isa lamang palabas upang pagtakpan ang tunay na nangyari at kung paano natagpuan ang mga biktima. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay natagpuan din ng pulis ang sinturon na suot ni Aidin Sarmenta bago ang insidente, pati na rin ang mga upos ng sigarilyo sa loob ng ranch ni Sanchez na pinaniniwala ang ginamit sa pananakit sa kanya. Nang magsimula ang paglilitis, hindi na kinasuhan sina Aurelio at Venancio habang ang iba pang akusado ay tumangging umamin sa paratang. Sa bawat pagharap ni Sanchez sa korte, kapansin-pansin ang kanyang kilos, dala ang ribulto ng Birheng Maria, suot ang puting tennis shirt at may kumpiyansang ipinapahayag na hindi niya maaaring gawin ang ibinibintang sa kanya dahil ayon sa kanya, kusa umanong lumalapit sa kanya ang mga babae. Samantala, iginiit ng iba pang akusado na ang kanilang mga pahayag ay nakuha sa ilalim ng pamimilit.
Nagbigay rin ng sariling bersyon ang magkapatid na sina Luis at Roelio na nagsasabing sila ay kumilos lamang sa utos ni Chief Carno, habang itinuturing si Sanchez bilang utak ng krimen, ngunit sikit umano ang direktang may kagagawan. Dagdag pa rito, sinabi ni Deputy Chief George na si Carno umano ang nag-utos na linisin ang pickup truck upang burahin ang ebidensya at ibaling ang sisi sa iba. Gayunpaman, noong 11 ng Marso taong 1995, matapos ang 16 na buwang paglilitis, ibinasura ng korte ang mga paliwanag ng mga akusado. Hinatulan si Sanchez at 5 pang iba ng pagkakasala sa mga krimeng pagpatay, pagdukot at pang-aabuso at pinatawan ng 7 habang buhay na pagkakakulong na sunod-sunod na ipapatupad. Bukod dito, binigyang diin ng hukom na ang kanilang ginawa ay bihirang makita sa tindi ng kalupitan at inatasan silang magbayad ng kabuang 12 million pesos bilang danyos sa pamilya nina Eileen Sarmenta at Alan Gomez. Sa sandaling marinig ang hatol, nawala ang dating kalmadong anyo ni Sanchez at napalitan ito ng galit at matinding pananalita. Sa parehong taon, nasangkot pa siya sa isa pang kasong may kaugnayan sa politika, kung saan isinagawa umano ng ilan sa kanyang mga tauhan ang isang planong pagpaslang sa ilalim ng kanyang utos. Sa sumunod na paglilitis noong December 1996, muling napatunayang may sala ang mga sangkot at nadagdagan pa ang sentensya nina Sanchez at Luis ng karagdagang habang buhay na pagkakakulong. Sa kabila ng hatol, patuloy na iginit ni Sanchez ang kanyang kawalan sa paglipas ng mga taon at sinasabing ang lahat ay bahagi lamang ng isang planong paninira laban sa kanya noong siya ay tumatakbo sa mas mataas na posisyon. Samantala, hindi kailanman nawala sa alaala ng mga pamilya ng mga biktima ang nangyaring trahedya kahit lumipas ang mahigit 2 dekada. Pagsapit ng 2019, 26 na taon matapos ang krimen, muling nabuhay ang galit ng publiko nang lumabas ang balita na maaaring mapalaya ng maaga si Sanchez dahil sa isang batas na nagbibigay ng bawas sa sentensya para sa mga bilanggo na may magandang asal. Dahil dito, libu-libong mamamayan ang lumagda sa isang petisyon upang tutulan ang kanyang paglaya at nagsagawa rin ng kilos protesta ang mga estudyante at alumni ng University of the Philippines, Los Baños. Mariing kinundina ng pamilya ng mga biktima ang umano'y espesyal na pagtrato sa kanya, lalo na't lumabas na hindi naman siya may tuturing na huwarang bilanggo. Sa iba't ibang inspeksyon sa kulungan, ilang beses siyang nahulihan ng mga ipinagbabawal na gamit, kabilang ang mga mamahaling kagamitan na nakatago pa sa loob ng mga personal na gamit. Dahil sa matinding galit ng publiko, napilitan si former President Rodrigo Duterte na personal na makialam noong ika-26 ng Agosto 2019 at ipinag-utos ang pagpigil sa planong maagang paglaya. Tuluyang ibinasura ang posibilidad ng kanyang paglaya at nagbitiw rin sa pwesto ang pinuno ng Bureau of Corrections. Sa huli, noong ika-27 ng Marso taong 2021, natagpuan si Antonio Sanchez na wala ng buhay sa loob ng kanyang selda sa kulungan. Siya ay 75 taong gulang at doon nagtapos ang kanyang mahabang pananatili sa likod ng rehas.